Siya nga pala si Hilario, at minahal ako ng dalawang babaeng labis akong minamahal, si Gen. Remedios Santos, ang pinakamayamang babae sa lungsod ng Maynila, at si Daluguro Aurora Liwanag, isang kilalang siyentipiko sa buong mundo. Hindi nila nakakalimutan ang halik sa umaga at ang paalam sa gabi, ngunit sila mismo ang paulit-ulit na nanakit sa akin dahil sa isang bagong praktikante. Nagpasya akong lisanin ang mundong ito nang hindi nila nalalaman. Hiniling ko sa sistema na payagan akong umalis sa mundong ito. Tumugon ang sistema, ang iyong kahilingan ay naaprubahan. Pagkatapos ng 15 araw, aalis ka sa kaganapang ito. Dahil sa iyong natatanging pagganap, pinapayagan kang magdala ng dalawang bagay kapag bumalik ka sa iyong orihinal na mundo. Nang walang pag-aalinlangan, ginawa ko ang aking pagpili. Nagpasya akong dalhin ang kayamanan ni Ian Santos at ang talino ni Daluguro Liwanag. Nilagdaan ang kontrata at nagsimula ang 15 araw na countdown sa screen. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa litrato ng aming tatlo sa dingding, bahagyang nagtataka. Kami ni Ian Santos at Daluguro Liwanag ay magkaibigan mula pagkabata. 20 taon na ang nakalilipas, dahil sa isang aksidente, dinala ako ng sistema sa kakaibang mundong ito bilang isang ulila. Hiniling sa akin ng sistema na lupigin ang dalawang babae at sabay silang mahalin ako upang makabalik ako sa aking dating mundo. Sa huli, pinili ko ang dalawang babae na kapwa-ulila sa akin. Sa simula, gusto ko lang silang lapitan para matapos ang misyon, ngunit pagkatapos ay kaming tatlo, na nasa parehong sitwasyon, ay nagtulungan. Unti-unti akong nagkaroon ng tunay na damdamin at sinubukan kong tratuhin sila ng mabuti. Sa aming ampunan, pinapahirapan ang mga bata, isang beses lang kumakain sa isang araw. Ibinahagi ko ang aking rasyon sa kanila at tubig lang ang ininom namin. Magkasama kaming pumasa sa isang nangungunang unibersidad. Kaming tatlo ay nagtrabaho buong araw at gabi sa panahon ng bakasyon sa tag-init, ngunit ang perang kinita namin ay sapat lamang para sa matrikula ng dalawa sa amin. Kusang loob akong bumitaw para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Nang maaksidente kaming tatlo, wala akong pag-aalinlangan na sumugod para protektahan sila, tinanggap ang malalang pinsala para iligtas ang kanilang buhay. Nang araw na iyon, ang emosyon ng dalawa sa kanila ay umabot sa pinakamataas na punto. Ipinabatid sa akin ng sistema na lubos na nila akong minahal. Nakumpleto na ang misyon at nakatanggap ako ng malaking bilang ng mga puntos ng gantimpala. Maaari akong pumili na umalis, ngunit hindi ko piniling umalis dahil si Ian Santos at Daluguro Liwanag ay nasa pinakamababang punto ng kanilang buhay. Nabigo ang isa sa negosyo at ang isa naman ay nag-aalala dahil walang pag-unlad ang kanyang akademikong pananaliksik. Hindi mabilang na gabi silang nagpupuyat at ang pinakamadalas nilang ginagawa ay yakapin ako at humingi ng kaaliwan. Ang pinakamadalas nilang inuulit ay, ikaw na lang ang mayroon ako, huwag mo akong iwan. Sa loob ng maraming taon, nakita ko silang naghihirap at hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa kanila kung aalis ako sa oras na ito. Kaya, ipinagpaliban ko ang pag-alis at ginamit ang lahat ng puntos na naipon ko sa mga nakaraang taon para palitan ng mga oportunidad sa negosyo para kay Ian Santos at katalinuhan para kay Daluguro Liwanag. Pagkalipas lamang ng isang taon, nagbago ng husto ang buhay ng dalawa sa kanila. Mabilis na naging pinakamayamang bilyonaryo sa mundo si Ian Santos, na nangunguna sa listahan ng Forbes, at nakakuha ng Nobel Prize si Daluguro Liwanag, na naging isang henyong siyentipiko na hinahangaan ng maraming tao. Ang mga pangarap ng dalawang kaibigan mula pagkabata ay natupad. Dapat sana ay isang perpektong pagtatapos ito, ngunit hindi nagtatapos doon ang kwento. Isang buwan na ang nakalipas, isang bagong graduate na intern na nagngangalang Gregorio silang ang dumating upang magtrabaho sa aking studio. Dahil bata pa siya at mahirap ang kalagayan, madalas ko siyang isinasama at inaalagaan. Unti-unti siyang nakilala ni Ian Santos at Daluguro Liwanag. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbigay ng espesyal na pabor si Ian Santos at Daluguro Liwanag kay Gregorio. Sa simula, ito ay maliliit na bagay, tulad ng pagbibigay ng espesyal na pansin sa panlasa ni Gregorio kapag kumakain, pag-order ng isang buong mesa ng pagkaing dagat, ngunit nakalimutan na ako ay allergic sa pagkaing dagat o sa aking kaarawan. Iniwan nila ako upang alagaan si Gregorio na nagkasakit. Kahit ang regalong dapat sana ay para sa akin, ay ibinigay sa kanya nang sabihin niyang gusto niya ito. Ang maliliit na bagay na tulad nito ay lalong dumarami.
Tahimik ko na lang itong tiniis hanggang ngayong gabi. Sa aking birthday party, sinadya akong hinila ni Gregorio sa ilalim ng chandelier at sinabi ang mga salitang hindi malinaw. Hindi ko maintindihan ang kanyang layunin at akmang aalis na nang pigilan ako ni Gregorio. Sa sandaling iyon, bumagsak ang chandelier sa aking ulo. Sabay na pinili ni Nagien, Santos at Daluguro liwanag na iligtas si Gregorio. Iniwan akong tamaan ng chandelier at magdugo. Malubha akong nasugatan at hindi lamang sila hindi nag-alala, kundi sinisipan nila ako kung bakit ko dinala si Gregorio sa isang mapanganib na lugar kung sinasadya ko bang saktan siya. Tiniis ko ang sakit at ipinaliwanag ang dahilan, ngunit kumunot ang kanilang mga noo at ipinagtanggol si Gregorio. Ibig mong sabihin, sinadya ni Gregorio na ayusin ito para saktan ka? Mabait si Gregorio, paano siya makakagawa ng ganitong kalupitan? Bakit mo siya pinagbibintangan? Nang makita ko ang dalawang taong ito, na nakaranas na ng maraming pagsubok kasama ko, ay nakatayo na ngayon sa panig na salungat sa akin, tumawa ako hanggang pumula ang aking mga mata. Hindi ako nakipagtalo. Nag-iisa akong umuwi na puno ng dugo para gamutin ang aking mga sugat, pagkatapos ay tinawag ko ang sistema. Gusto kong umalis sa mundong ito at dalhin ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Gusto kong malaman kung kapag nawala sa kanila ang kanilang kasalukuyang kayamanan, katayuan, katanyagan at talino, titingnan pa ba sila ni Gregorio na itinuturing nilang dalisay at mabait? Yumuko ako at tumingin sa aso. Hindi ko alam kung kailan ito tumakbo. Ang asong ito ay regalo sa akin ni Nagien, Santos at Daluguro liwanag 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, malapit na akong umalis sa mundong ito at ang atensyon ni Nagien, Santos at Daluguro liwanag ay nakatuon kay Gregorio. Kailangan kong ayusin ang isang bagong tahanan para sa aso para makapanatag ako. Kinabukasan, tumawag ako sa isang organisasyon ng pangangalaga sa alagang hayop at nakipag-appointment na dalhin ang aso doon ngayon para maghintay na ampunin ng bagong may-ari. Pagkatapos kumain ng almusal, niyakap ko ang aso at lumabas. Tapos na ang mga formalidad at hapon na nang makabalik ako. Bago pa man ako makapasok sa pinto, narinig ko na ang ingay mula sa sala. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Nagien, Santos at Daluguro liwanag kay Gregorio na nawala sa loob ng ilang araw at nagpatawa sa kanya. Nang itulak ko ang pinto, biglang tumahimik ang lahat. Sabay-sabay silang tumingin sa akin, nakangiti pa rin sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, nagtanong si Santos na parang walang nangyari, saan ka nagpunta, Hilario at bakit ka ginabi? Nagtanong naman si Daluguro liwanag tungkol sa anomalya na napansin niya pagkapasok ko, nasaan ang aso. Bakit ko ito hindi nakikita? Bahagyang may sakit. Dinala ko ito sa isang veterinaryo, basta ko na lang sinabi at akmang aakyat na nang pigilan ako ni Gregorio na may inosenteng hitsura. Kuya Hilario, hindi ligtas ang bahay ko kamakailan. Nag-aalala sina Ate Remedios at Ate Aurora tungkol sa aking kaligtasan, kaya sinabi nila sa akin na lumipat dito pansamantala. Hindi ako nagulat na dinala nila si Gregorio dito nang hindi nagtatanong sa akin. Bago pa man ako makapagsalita, nagmamalaki na si Gregorio. Sinabi ko na gusto ko ang silid-tulugan na may sikat ng araw. Nang marinig ito ni na Ate Remedios at Ate Aurora, ipinilit nila na tumira ako sa master bedroom, kaya tinawagan namin ang mga tao para ilipat ang iyong mga gamit sa sala. Iniling ko ang aking ulo at tumingin walang sinabi. Nang makita ito, agad na humarang si Santos sa harap ni Gregorio. Ilang araw lang dito si Gregorio, maging mapagbigay ka naman. Bukod dito, mali ang ginawa mo kagabi at hindi ka pa namin pinagsasabihan. Nagsalita na si Santos, kaya hindi nagpahuli si Daluguro liwanag at pinayuhan din, ang paglipat ni Gregorio ay desisyon namin ni Remedios, at ang silid ay iniutos din namin sa mga tao na ilipat. Kung galit ka talaga, sisihin mo na lang kami, wag mo siyang apihin. Nang marinig ito, hindi nagpatalo si Gregorio at bumalik para protektahan ang dalawang babae. Hindi naman iyon, Kuya Hilario. Huwag mong sisihin sina Ate Remedios at Ate Aurora. Kung galit ka talaga, sisihin mo na lang ako. Kaya kong tiisin ang anumang pananakit o pananakit. Nang makita ko silang tatlo na nagtatalo para aminin ang kasalanan, nakakatawa na lang ako. Hindi ko ito ipinakita. Sa isang bahagyang mapanuyang boses, sinabi ko, wala pa akong sinasabi, kaya bakit ninyo inaakala na magagalit ako?
Pagkasabi ko nito, nagulat silang tatlo. Pumapayag ka na? Tumingin sa akin sina Gian, Santos at Daluguro liwanag na may gulat, ang kanilang mga boses ay puno ng kawalang paniwala. Magaan akong sumagot, bakit hindi ako papayag? Ito naman talaga ang bahay ninyo. Desisyon ninyo iyon. Hindi ninyo kailangang tanungin ang opinyon ko. Nang marinig nila ang aking walang pakialam na tono, bigla silang nalito at agad na nagpaliwanag, bakit naging bahay namin ito? Nakalimutan mo na ba, Hilario? Nang bilhin namin ang bahay, malinaw naming sinabi na ibinibigay namin sa iyo ang mansyon na ito, at ang pangalan sa sertipiko ng pagmamay-ari ay sa iyo rin. Siyempre, pinahahalagahan namin ang iyong opinyon. Hindi ko napigilang tumawa. Nailipat na ang mga gamit at ngayon ninyo lang naalala na tanungin ang opinyon ko. Hindi ko na gustong magsalita pa, kaya tumango na lang ako nang walang pakialam. Okay, pumapayag akong lumipat siya. Okay na ba iyon? Nagkatinginan si Gian, Santos at Daluguro liwanag, parehong nakikita ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Hindi na ako nag-alala pa, kaya tumalikod ako at bumalik sa sala. Tumingin ako sa mga gamit na nakasalansan sa sofa, hindi man lang ako kumurap at dumaan na parang hindi ko ito nakikita. Kahit na ang dalawang babaeng ito ay hindi na kailangan, ano pa kaya ang isang silid tulugan? Pagkatapos kong maligo, natulog ako. Kinabukasan, nagising ako sa oras para pumasok sa trabaho, ngunit paglabas ko sa pinto, nakita ko sina Gian, Santos at Daluguro liwanag. Tila sinasadya nilang naghihintay sa akin. Nang makita nila akong lumabas, agad nila akong pinalibutan. Sa kanilang mga kamay, mayroon silang isang regalo na maingat na nakabalot. Hilario, alam namin na hindi ka masyadong masaya sa mga nakaraang araw. Wala kaming ibang intensyon. Nagkataon lang na nakikita namin ang anino mo kay Gregorio. Tuwing nakikita namin siya, hindi namin maiwasang alalahanin ang mga paghihirap na pinagdaanan mo dati. Dalisay at mabait din siya tulad mo, kaya nagbibigay kami ng espesyal na pansin. Tumawa ako. Santos, kung hindi ka ang pinakamayamang bilyonaryo sa mundo, at Daluguro liwanag, kung hindi ka isang sikat na propesor, kung tatlong ulila pa rin tayo tulad ng dati, sa tingin inyo didikit pa rin ba siya sa inyo tulad ng dati? Narinig ni Gian, Santos at Daluguro liwanag ang panunuya sa aking mga salita. Nanlamig ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi siya ang uri ng taong nagmamahal sa pera. Hilario, bakit ka naghusga? Tama, siya ay mula sa isang ordinaryong pamilya. Paano niya tayo hahamakin? Nang marinig ang kanilang matatag na tono, hindi ko na gustong mag-aksaya pa ng salita. Basta ko na lang inilagay ang regalo sa kabinet sa pasilyo at tumalikod papunta sa garahe. Tama kayo, makitid ang isip ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Pagkatapos kong isuot ang seatbelt, biglang bumukas ang pinto sa upuan sa gilid. Umupo si Gregorio at nakangiting bumati sa akin. Kuya Hilario, bakit ang bilis mong umalis? Halos hindi kita maabutan. Nag-iisa ka bang papasok sa trabaho ngayon? Hindi ka ba ihatid ni na Ate Remedios at Ate Aurora? Gusto ba talaga nila akong ihatid? Ayaw kong masyadong umasa sa kanila kaya tumanggi ako. Samahan mo ako kahit saglit, tinatamad kong baliwalain siya. Pagpasok ko ng susi sa ignition, ayaw tumigil ni Gregorio. Diretso siyang sumakay at umupo sa upuan ng pasahero, na walang pakialam sa panganib. Narinig ko na binigyan kanila ng regalo ngayon, di ba? Ang bait nila sa iyo. Sana mayroon din akong dalawang kaibigan mula pagkabata na nagmamahal sa akin tulad nito. Nagkunwari akong hindi nakikinig, ang aking mga mata ay nakatuon sa harap. Ang aking pagwawalang bahala ay nagpainis kay Gregorio, ngunit tila naisip niya ang isang bagay. Inilapit niya ang kanyang telepono sa aking mga mata. Ah, tama, Kuya Hilario. Nakita mo na ba ang aking mga post ngayon? Sinulyapan ko ang screen at nakita ang isang tumpok ng mga larawan ng mga kahon ng regalo at isang sipi na puno ng pagyayabang. Ang daming regalo sa akin ng dalawang magagandang babae, hindi ko na ito maubos. Ang kwintas at relo lang na ito ang hindi ko gusto. Ang pangit naman, mas maganda pa sigurong ipakain sa aso. Ngayon, ang mga regalong ibinigay sa akin ni Gian, Santos at Daluguro liwanag ay ang kwintas at relo. Kaya mula sa umaga, nagsimula na ang isang drama.
Gusto nilang sabihin na ang mga regalong ibinigay nila sa akin ay ang mga bagay na hindi niya gusto. Sa wakas ay naintindihan ko ang maliit na motibo ni Gregorio. Kung noon, marahil ay malulungkot ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ang 3 taong relasyon namin ay hindi katumbas ng ilang buwang paglitaw ni Gregorio sa kanilang buhay. Ngunit ngayon, wala na akong pakialam sa mga bagay na ito, kaya sinabi ko lang ng walang emosyon. Huwag mo akong abalahin sa pagmamaneho. Nakarating ako sa studio sa tamang oras. Pumasok ako sa aking opisina at tinawag si Ken. Trisha, sumama ka na sa akin sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang stack ng mga dokumento mula sa aking bag at ibinigay sa kanya. Yen, Trisha, 3 taon ka nang sumasama sa akin, di ba? Plano kong ibigay sa iyo ang ganap na kapangyarihan para pamahalaan ang studio. Nang marinig ito, ang mga mata ni Jen, Trisha ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagtataka, na para bang nananaginip siya. Hindi niya mapigilang magtanong ng ilang dagdag na tanong, bakit po? Ano pong nangyari, Ginoong Hilario? Yumuko ako at hindi nagsalita ng labis. Magaan kong sinabi, malapit na akong pumunta sa isang malayong lugar at hindi na babalik. Gusto kong ibigay ang studio sa isang taong mapagkakatiwalaan para pangasiwaan ito. Nang marinig akong sabihin iyon, hindi nangahas na magtanong pa si Ian, Trisha at seryosong tumango. Ginoong Hilario, kailan po kayo aalis? Malapit na po ang pagtatapos ng disenyo, sasali po ba kayo? Naghihintay po kaming lahat na manalo kayo ng gintong medalya. Nang marinig ang salitang ipagtatapos, tumingin ako sa kabinet ng salamin na puno ng mga tropeo, na bahagyang nagtataka. Dahil sa kakulangan ng pera para sa matrikula, wala akong pagkakataong makapasok sa unibersidad sa loob ng maraming taon. Sa isang banda, nagtatrabaho ako para suportahan ang aming 3. Sa kabilang banda, naghahanap ako ng mga kurso ng paaralan ng disenyo. Ako mismo ang nag-aral ng mga kurso ng disenyo sa pamamagitan ng lihim na pagdalo sa mga klase. Sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng mga natatanging gawa at mabuting reputasyon, nagkaroon ako ng pangalan sa industriya at binuksan ang aking sariling studio. Nanalo na rin ako ng lahat ng uri ng malaki at maliliit na premyo. Ito na lang ang kulang para makamit ko ang isang komprehensibong tagumpay. Sa totoo lang, kung susuko ako dito, hindi ko rin tatanggapin. Pagkatapos ng lahat, alam ko lang kung gaano kahirap makarating dito. Kaya, sa ilalim ng mapanabik na pag-asa ng mga kabataan, determinado pa rin akong sumali sa pagtatapos. Kunin ang pinakaprestihiyosong award sa industriya ng disenyo bago umalis. Gawin ito ng may ulo at buntot at isaalang-alang ito bilang isang paliwanag sa aking sarili. Mabilis na dumating ang araw ng simula ng pagtatapos. Maaga akong dumating sa lugar ng kompetisyon. Sa pagdating ko sa pinto, nakita ko na ang 3 pamilyar na figura. Pinaliligiran ni Nagien, Santos at Daluguro liwanag si Gregorio at nagtatanong ng may pagmamahal. Nang makita nila ako, agad nang umiti si Gregorio at lumapit. Gusto ni Ate Remedios na bigyan ako ng pagkakataong mamulat ang aking mga mata, kaya namuhunan siya sa kompetisyong ito para tulungan akong makapasok sa pagtatapos. Huwag kang mag-alala, Kuya Hilario. Sa aking antas, hindi ako magiging banta sa iyo. Ikaw ang nangungunang kandidato para sa gintong medalya. Nang marinig ito, iniunat ni Daluguro liwanag ang kanyang kamay at mahinang tinapik ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay napakalambing. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, kaya bakit ka nagiging negatibo? Subukan mo ang iyong makakaya. Naniniwala ako na makakakuha ka ng magandang resulta. Nang mahimok siya, sa wakas ay nagpakalma si Gregorio. Sa panghihikayat at suporta ng isang henyong siyentipiko, tiyak nangingitian siya ng swerte. Nagsimulang magselo si Ken Santos. Hinikayat ko na rin siya, kaya bakit hindi mo ako pinapasalamatan? Hindi maaaring paboran si Gregorio. Nang makita ko silang 3 na nag-uusap ng masigla, bigla kong naalala ang ilang taon na ang nakalipas. Noon, ito ang unang pagkakataon na lumahok ako sa isang kompetisyon ng disenyo. Wala akong diploma o katanyagan. Tumingin ako sa masikip na pulutong at nag-alala. Sa oras na iyon, upang tulungan akong mag-relax, isinantabi ni Nagien, Santos at Daluguro liwanag ang kanilang mahalagang trabaho at sinamahan ako mula simula hanggang katapusan. Nagdala ng isang mage para sa akin ang isang tao, at ang isa naman ay patuloy na nagpapakain at nagpapasaya sa akin,
mas nag-aalala pa kaysa sa akin. Tila hindi na pareho ang lahat. Umiti ako ng mapait at tumalikod, sumunod sa agos ng mga tao, papasok sa lugar ng kompetisyon. Pagkatapos ng 5 oras ng kompetisyon, niligpit ko ang aking mga gamit at mag-isang sumakay ng taxi pa uwi. Pagkaraan ng 3 araw, inihayag ang mga resulta ng kompetisyon. Agad na tumawag si Tricia upang ipaalam sa akin ang mga resulta. Ginoong Hilario, ang unang gantimpala sa kompetisyong ito ay ang iyong obra. Sa mga araw na ito, dahil sa pagtatapos, halos hindi ako nakatulog sa gabi, pinaghirapan ko ang aking puso at kaluluwa. Mabuti na lang at sulit ang pagsisikap sa wakas. Nang marinig ko ang resulta na ito, aakma na sana akong huminga ng maluwag nang marinig kong nagsasalita si Tricia. Ngunit ngayon ay nagkakaproblema ang obrang ito. Natuklasan ng organisasyon na may 2 magkaparehong gawa. Pinaghihinalaan na may isang taong nangungopya. Ang isa ay mailagda mo at ang isa naman ay mailagda ni Gregorio Silang. Dahil maraming kang tagahanga, nagiging maingay ito online. Kumunot ang noo ko. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Gregorio na gawin ang ganitong bagay. Ang malinis ay malinis. Hindi ako natataranta. Okay lang, matagal ko nang inihahanda ang obrang ito para sa kompetisyon. Mayroon akong ebidensya na maaaring patunayan ang aking pagiging malinis. Sino nga bang magkakaisip na maniwala na ang matagal ng sikat na disenyador na si Ginoong Hilario ang kumopya sa baguhan na si Gregorio? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko nang biglang sumagot si Tricia, hindi na po pwede, wala na pong kontrol sa mga opinyon ng tao. Tumingin po kayo sa pinakasikat na balita online. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Pagkababa ko ng telepono, agad kong binuksan ang webo at nakita ko agad ang pinakasikat na balita sa itaas, kinokopya ni Hilario si Gregorio. Hindi ako makapaniwala. Pag-click ko sa unang balita, nakita ko agad ang isang video kung saan umiiyak si Gregorio. Ang kumokopya sa kompetisyong ito ay hindi ako. Ako ay isang praktikante lamang, ngunit hindi ko gagawin ang ganitong bagay. Alam kong gusto ninyo si Ginoong Hilario at gusto ninyo siyang ipagtanggol, ngunit maniwala kayo sa akin kahit minsan. Ang obrang ito ay mula simula hanggang katapusan ay orihinal na nilikha. Sa proseso ng paglikha, ibinahagi ko rin ang aking mga ideya sa 2 kaibigan. Maaari silang magpatunay para sa akin. Walang anumang tunay na ebidensya sa buong video, ngunit mayroong higit sa 1,000,000 share at komento dahil lamang sa 2 mahal siya. Isa ay ang pandaigdigang bilyonaryo na si Remedios Santos, at ang isa naman ay ang nagwagi ng Nobel Prize na si Aurora Liwanag. Binuksan ko ang seksyon ng komento at nag-scroll pababa. Sinasabi mong hindi ka nangopya, kaya ibig mong sabihin, si Hilario ang kumopya. Tigilan mo na iyan, kapatid. Ilang mga gantimpala na ba ang napanalunan ni Ginoong Hilario? Paano niya makokopya ang isang walang pangalan na tulad mo? At 2 raw ang kaibigan mo. Alam mo ba kung sino ang 2 iyon? Ang isa ay bilyonaryo at ang isa naman ay ang nagwagi ng Nobel Prize. Kung kaibigan mo sila, puputulin ko ang ulo ko para sipain mo. Karamihan sa kanila ay panunuya at mura, at sa gitna ng matinding kritisismo na iyon, biglang lumabas ang 2 bagong webo at agad na umakyat sa pinakamataas na posisyon. Ang isa ay mula kay Remedios Santos, na ibinahagi ang video na ito at nagkomento, maaari kong patunayan na hindi nangopya si Gregorio. Ang isa naman ay mula kay Aurora Liwanag, direktang pin ang video sa itaas ng pahina. Nakita ko ang draft ng obrang ito bago ang kompetisyon. Talagang hindi nangopya si Gregorio. Ilang segundo ang lumipas, biglang nagyelo ang buong pahina. Nakita ko ang mainit na balita na nagngangalang sa akin, biglang nagdagdag ng salitang iniulat sa harap nito. Tumayo pa sila upang magpatunay para kay Gregorio na hindi nangopya. Kaya sa mata ng publiko, ito ay katumbas ng katibayan na kinopya ko. Sa ilang sandali, ang mga pribadong mensahe ng webo, mga text message, at mga notification ay baliw na tumatalon. Sa simula, mayroong nagtanong kung talagang ako ang kumopya, at pagkatapos ay ang mga komento ay lalong naging hindi maganda. Unti-unti silang naging mga insulto na lalong nagiging labis. Nang makita ko ang mga mensaheng ito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagpo-post ng bagong webo na mayroon lamang 5 salita, hindi ako nangopya.
Sa loob ng ilang segundo, ang webo na ito ay binaha ng libu-libong mga komento. Sinasabi mong hindi ka nangopya. Sa tingin mo nagsisinungaling si Professor Aurora? Nagwagi siya ng Nobel Prize, paano siya magsisinungaling? Sa yaman at reputasyon nilang daan-daang bilyon, bakit kailangan nilang apihin ang isang disenyador na mayroon lamang ilang daang libong tagahanga tulad mo? Isa kang sikat na disenyador na kumopya sa isang walang pangalan. Hindi ka ba nahihiya? Dati akong naniniwala sa iyo. Ito ay isang sampal sa mukha. Hilario, umalis ka sa mundo ng disenyo. Ang mga tagahanga ng dalawa sa kanila at hindi mabilang na mga tagalabas ay sumugod at pinigilan ang maliit na paliwanag ng natitirang tagahanga ko. Batay lamang sa suporta ni Remedios Santos at Aurora Liwanag, sa isang iglap, ang sitwasyon ng dalawang panig ay ganap na binaligtad. Wala pang opisyal na anunsyo, buong network na ang nagpasya na ang kaso ng pagkopya. Nagkakaisang pinuri ng lahat ang talento ng batang si Gregorio. Sa ilalim ng presyon ng opinyon ng publiko, naglabas ng pahayag ang organisasyon ng kompetisyon ng disenyo na kinukumpirma na ang nagwagi ng gintong medalya sa pagtatapos na ito ay si Gregorio, at wala akong pangalan sa buong listahan. Nang mailabas ang pahayag, pumutok ang aking telepono dahil sa mga tawag. Nagpadala ng mensahe ang studio na nagsasabi na lahat ng mga kasosyo na lumagda ng kontrata sa mga nakaraang araw ay nagmungkahi na wakasan ang kooperasyon. Dose-dose ng mga proyekto ang nahaharap sa malaking kabayaran. Ang studio ay nakaharap sa panganib ng pagbuwag. Ang biglaang kalamidad na ito ay nag-iwan sa akin na walang laman ang utak. Hindi ko inaasahan na ang mga bagay ay magkakaroon ng ganitong pag-unlad. Itinapon ko ang telepono na hindi na magagamit at tumakbo pababa. Gumamit ako ng landline upang makipag-ugnayan kay Aurora Liwanag na gustong magtanong kung bakit niya ginawa ito. Napakatagal bago sagutin ang telepono. Sa harap ng aking naghihinalang tanong, sumagot lamang si Aurora Liwanag, si Gregorio ay dalisay at mabait. Hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Nang marinig ko ang tunog ng pagputol sa telepono, naramdaman ko na may bumigat sa puso ko, na napakahirap huminga. Hinigpitan ko ang aking kamay at binuksan ito, pagkatapos ay dinyal ang isa pang numero at tinawagan ito. Bago pa man ako makapagsalita, nagmamadaling sinabi ni Remedios Santos, alam kong tinawagan mo ako upang tanungin kung ano ang nangyari. Hindi mahalaga sa akin kung sino ang kumopya. Si Gregorio ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karera at gustong maging isang disenyador. Malayo pa ang kanyang lalakbayin at ayaw kong masira ang kanyang kinabukasan, kaya kailangan kong panigan siya. Nang marinig ko ang sinabing ito, naramdaman ko na sasabog ang buong dibdib ko. Hindi ba ninyo talaga alam ang katotohanan? Sa sitwasyon na hindi alam ang katotohanan, bakit ninyo siya ipinagtatanggol? Hindi maaaring masira ang kanyang kinabukasan. Paano naman ako? Alam ninyo ba kung ano ang isinuko ko para makarating sa kinalalagyan ko ngayon? Hindi ako nakapag-aral sa unibersidad at walang suporta. Gumigising ako araw-araw at gumuguhit hanggang hating gabi para lamang makakuha ng mga nagawa tulad ng mga ngayon, ngunit dahil lamang sa ilang kaswal na salita mula sa inyo, ang lahat ay nawalan ng saysay. Hindi ba't sinabi ninyo na susuportahan ninyo ang aking pangarap magpakailanman? Ito ba ang paraan ninyo ng pagsuporta? Napakatagal ng katahimikan sa kabilang dulo, pagkatapos ay mayroong kawalan ng kakayahan at pagod na boses ni Remedios Santos. Hilario, mayroon ka pa ring Remedios at Aurora. Binaba ko ang telepono at bumagsak sa sofa. Tumitingin sa kalangitan na unti-unting dumidilim sa labas ng bintana, lumubog na ang araw. Ganap na nagtapos ang aking buhay. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na naglabas ng mga pahayag ang mga organisasyon sa industriya na nag-aanunsyo ng pagwawakas ng kooperasyon sa aking studio. Sa loob lamang ng isang gabi, ang nangungunang studio sa industriya na dating umuunlad at nakakaakit ng mga pamumuhunan ay nawala ng walang anumang natitira. Ang matagal ng pagsisikap ko ay biglang naging wala. Ayaw kong tanggapin ang katotohanan ito, ngunit kailangan kong tiisin ito. Nagpumilit ako at humanap ng maraming relasyon, at sa wakas ay nalutas ang problema ng mga proyekto upang hindi masangkot ang mga empleyado. Ipinahayag ko ang pagbuwag ng studio at pagkatapos ay ginamit ang pera na naipon ko sa mga nakaraang taon upang magbayad sa lahat. Hanggang sa umalis ang huling tao, nag-iisa akong nakatayo sa walang lamang silid, tumitingin sa paligid.
Dito ako dumating ng mag-isa at aalis din ako ng mag-isa. Pinagtatawanan ko ang aking sarili. Ibinaba ko ang aking nabigong mga mata at hakbang-hakbang na umalis sa studio. Sa gitna ng plaza, ang malaking screen ay walang tigil na nagpapalabas ng pinakabagong mga balita gabi at araw. Itiningala ko at nakita ko agad ang live na eksena ng seremonya ng paggawad ng kompetisyon ng disenyo. Nakatayo sina Aurora Liwanag at Remedios Santos sa gitna ng entablado, maganda at kaaya-aya. Nakangiti silang tumitingin kay Gregorio, na maihawak ng mga bulaklak at nakatanggap ng pagbati mula sa libu-libong tao. Dahil sa dalawang mahahalagang panauhin sa paggawad, ang bilang ng mga manonood ng live sa kanang itaas na sulok ay umabot na sa milyon-milyon. Sa ilalim ng pansin ng hindi mabilang na mga tao, namula ang mga mata ni Gregorio at nahihirapang ipahayag ang kanyang mga iniisip nang tumanggap ng gantimpala. Bilang isang baguhan, ang makatanggap ng gantimpalang ito ay isang malaking karangalan. Sa simula, akala ko hindi ko na mababawi ang aking obra. Salamat kay Remedios at Professor Aurora. Salamat sa lahat. Nang makita ko ang kanyang mapagpanggap na hitsura, dumugo ang aking loob. Sumakay ako ng sasakyan papunta sa pampang ng ilog. Napakatagal na panahon na nag-calm down ako sa wakas. Sa hating gabi, binuksan ko ang telepono na naka-off sa loob ng ilang araw at nakita ko na pula ang lahat sa kasaysayan ng tawag. Dose-dosenang hindi nasagot na tawag ang lahat mula kay Remedios Santos at Aurora Liwanag. Mayroon ding daan-daang hindi pa nababasang mensahe sa WeChat. Paparating na sana ako na burahin ang lahat nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa likuran. Hilario, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Ito ay si Aurora Liwanag. Kasunod si Remedios Santos na may nag-aalalang ekspresyon, tumakbo at hinawakan ang aking kamay. Ganito na kagabi, bakit hindi ka pa umuuwi? Galit ka pa ba sa amin? Alam mo bang 3 oras ka na naming hinahanap? Mabilis na tumitibok ang puso namin na halos huminto na. Tumingin sa 2 taong may nag-aalala na mukha, umatras ako ng ilang hakbang at inunat ang distansya sa kanila. Ang aking ekspresyon ay napakalamig. Sa ganitong masayang araw, hindi ba dapat nasa tabi ka ni Gregorio at nagdiriwang? Nang makita ang aking pagtutol, bahagyang tumigil ang dalawa. Huminga ng malalim si Remedios Santos at ibinaba ang kanyang boses upang ipaliwanag ng ilang salita. Hilario, huwag ka nang magalit. Pakiramdam namin ay kahawig ka ni Gregorio, kaya mabait kami sa kanya. Kung mayroon kaming kakayahang protektahan ka noong panahong iyon, hindi ka sana nagdusa ng labis. Ang pagbabayad kay Gregorio ay pagbabayad sa iyo noong bata pa. Yun lang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Nang makita ko na sinusubukan pa rin nilang ipaliwanag, ngumiti ako ng mapait. Nakatayo ako sa harapan nila, ngunit gusto pa rin nilang magbayad kay Gregorio. Napakalaking pagpapatawa. Kung gusto mong kaawaan ang isang tao, kaawaan mo. Huwag mo na akong isali pa. Hindi ako at si Gregorio ay parehong uri ng tao. Nang marinig nila akong tumanggi kay Gregorio, hindi na napigilan pa ni Remedios Santos at Aurora Liwanag ang kanilang sarili. Lumamig ang kanilang mga ekspresyon at sabay silang nagsalita upang ipagtanggol siya. Hilario, kung mayroon kang sama ng loob, maaari mo itong ibunton sa amin. Huwag mo siyang pahirapan. Praktikante pa lang siya. Narinig ko na ang mga salitang ito na nakakasawa na. Hindi ko na gustong makipag-away sa kanila. Itinaas ko ang aking kamay at humagilap ng taxi, pagkatapos ay sinabi ko ang pangalan ng hotel, ngunit ayaw pa ring bumitiw ang dalawa sa akin at sumunod sa kotse. Ipinilit ni Remedios Santos na sabihan ang driver na baguhin ang lokasyon, habang bumulong naman si Aurora Liwanag sa aking tainga. Hilario, alam namin na hindi ka masaya, kaya sinabihan na namin si Gregorio na umalis na. Pwede ka bang bumalik sa amin? Ngayon kung hindi ka babalik sa amin, kung saan ka pupunta, bibilhin namin ang gusali doon. Alam mong mayroon kaming kakayahang gawin iyon. Kahit saan ka pumunta, susundan ka namin. Wala na akong lakas para makipagtalo sa kanila. Ipinikit ko ang aking mga mapupulang mata at tumingin sa 7 araw na huling countdown sa screen ng system. Sabi nila kahit saan ako pumunta, susundan nila ako doon. Nakalulungkot na ang huling lugar na pupuntahan ko ay hindi na mahahanap ni Remedios Santos at Aurora Liwanag. Sa wakas, dinala pa rin kami ng taxi pabalik sa mansyon sa dalisdis ng bundok.
Wala akong sinabi at direktang umakyat sa itaas papunta sa aking silid, na walang pakialam sa kanila. Pagkatapos kong makabalik, marahil dahil nakonsensya sila, tahimik na kinansela ni Remedios Santos at Aurora Liwanag ang lahat ng kanilang trabaho at nag-alaga sa akin sa bahay. Nagluto sila ng 3 beses sa isang araw at nagpadala ng hindi mabilang na mga regalo, ang mga mamahaling relo at iba pang mga bagay, sinusubukang pasayahin ako sa lahat ng paraan. Trinato nila ako na para bang bumalik na kami sa mga lumang panahon kung saan hindi pa lumalabas si Gregorio, ngunit sa harap ng 2 taong nagpupumilit na suyuin ako, wala akong reaksyon, tahimik lamang na nagbilang ng bawat araw. Pagkagising ko ngayong araw, nakita ko na ang sala ay puno ng mga tao. Nang makita nila akong nagising, marahang lumapit sa akin si Aurora Liwanag. Hilario, hindi ka masaya dahil nakakulong ka sa bahay. Nag-organisa kami ng isang party para aliwin ka. Inayos na namin ang mga stylist at makeup artist para sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, kailangan mo lamang magbihis ng gwapo at dumalo. Ayaw kong pumunta sa anumang party. Ngayon gusto ko na lamang umalis sa lalong madaling panahon, ngunit kakaakmang tatanggihan ako nang tumayo si Remedios Santos at pinakiusapan ako. Dahil hindi ko matiis ang pang-aabala, hinayaan ko na lamang sila. Nang lumabas ako sa mansyon, hapon na. Papunta ako sa garahe. Ilang hakbang na lamang at makakasakay na ako sa kotse nang marinig ko ang usapan ng 2 driver. Narinig ko na mamayang gabi, sabay naliligawan ni Ginang Remedios at Professor Aurora. Napakabait ng ama ni Ginang Remedios, hindi ko alam kung papayag si Ginang Remedios. Tumigil ako sa paglalakad. Liligawan ako ni Remedios Santos at Aurora Liwanag ngayong araw. Nang malaman ko ang balitang ito, hindi ako natuwa. Nakita ko lamang nakakatuwa. Nang makarating ako sa lugar ng party at nakita ang mga rosas na nakatambak sa lobby at narinig ang bulong-bulungan mula sa lahat ng panig, nandito na ang bida, napagtanto ko na seryoso sila. Aakma na sana akong tumakas ng agad na tumunog ang isang romantikong musika ng piano sa tahimik na lobby. Si Remedios Santos, na nakasuot ng kulay ubeng damit at si Aurora Liwanag, na nakasuot ng puting ball gown, ay lumabas sa ilalim ng liwanag ng entablado. May hawak silang pareho ng mga bulaklak at kahon ng singsing na brilyante at sabay na lumapit sa akin. Nang makita kong aakma silang lumuhod, ang malakas na yapak ay tumunog sa pinto. Sabay na lumingon ang dalawa at nakita si Gregorio silang nabasang-basa, ay hawak na kahon ng cake. Ang kasiyahan at kagalakan sa kanyang mga mata nang makita niya ang bagay na nasa kanilang mga kamay ay naging gulat at kalungkutan. Nagulat si Remedios Santos. Gregorio, bakit ka nandito? Bakit ka basang-basa? Nang marinig ang kanyang boses, agad na namula ang mga mata ni Gregorio. Ilang araw na ang nakalipas, narinig kong sinabi mo at ni Ate Aurora na gusto ninyong kumain ng cake malapit sa ampunan, kaya espesyal akong pumunta para bumili nito at dalhin ito dito. Hindi ko inaasahan na biglang bumuhos ang ulan. Wala akong dalang payong. Upang protektahan ang cake, tinakpan ko ang buong paraan. Gusto ko lang na makakain kayo kaagad, hindi ko inaasahan patawad, naabala ko na kayo. Papahina ng papahina ang kanyang boses at sa wakas ay nagdala ng isang tono ng pag-iyak na nagpapanggap na ako ang nagtulak sa kanya. Ang biglaang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat ng dumalo na tuliro. Ang unang sumagot ay si Remedios Santos. Nagbago ang kanyang ekspresyon at agad niyang isinaksak ang mga bulaklak at kahon ng singsing sa aking kamay. Tumalikod siya para habulin. Nang makita siyang umalis, agad ding ibinigay sa akin ni Aurora Liwanag ang lahat ng bagay, nag-iwan lamang ng isang pangungusap at pagkatapos ay sumunod din, Hilario, hintayin mo ako, babalik kami kaagad. Ayaw ko nang maghintay pa at ayaw ko nang maghintay pa. Lumabas ako sa pinto ng hotel. Sa labas, umuulan na, isa-isang umilaw ang mga ilaw na nagpapakita ng 3 figura na nagpupumilit sa tabi ng kalsada. Sa paglabas ko sa pinto, narinig ko si Gregorio na nagpapanggap na tinulak ko siya, patawad, hindi ko sinasadya na abalahin ang panliligaw ninyo. Alam kong gusto ninyo si Ginoong Hilario, ngunit hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Ate Remedios, Ate Aurora, sinira ko na ang panliligaw ninyo. Hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko, sumigaw ako ng malakas, Gregorio. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat ng mga mata ng 3, itinapon ko sa kanya ang lahat ng 4 na bagay sa aking kamay. Hindi mo ba gusto ang mga bagay na ito?
Ibna itapon ako ng kotse ng 1-0 metro. Nang magkamalay ako, natagpuan ko ang aking sarili sa ospital. Sa tabi ko ay si Gregorio silang lamang. Nang makita ako ni Gregorio na gising, agad siyang lumapit. Ginoong Hilario, okay ka lang ba? Kagabi, hindi ko rin inaasahan na poprotektahan ako ni na Ate Remedios at Ate Aurora. Unti-unting kumalat ang sakit sa aking mukha. Wala na akong lakas para makinig sa kanyang mga panunuya. Papaakma na sana akong tumawag ng nurse para magpalit ng gamot nang biglang tumigil ang aking paningin sa dalawang agimat na suot niya. Sinuri ko ng mabuti at natuklasan ko na magkapareho ang mga ito sa mga agimat na ipinagdasal ko kina Remedios Santos at Aurora Liwanag sa simbahan ng Quiapo 1-0 taon na ang nakalipas. Bigla kong hinawakan ang kamay ni Gregorio. Ano ang suot mo? Nang makita ko ni Gregorio na nagtatanong, ipinagmalaki niyang itinaas ito sa harap ko. Ito ba? Ibinigay sa akin ito ni na Ate Remedios at Ate Aurora ilang araw na ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, itinulak ni na Remedios Santos at Aurora Liwanag ang pinto at pumasok. Nang makita nila akong mahigpit na hawak ang dalawang agimat, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawa at agad na nagpaliwanag, Hilario, huwag kang magkamali ng pag-iisip. Hindi ito ang iniisip mo. Pagod na akong pakinggan ang kalahating pusong pagbibigay katwiran na ito. Sa sandali ng buhay at kamatayan, ang isang tao ay magkakaroon ng likas na tugon na protektahan ang pinakamahalagang bagay sa kanyang subconscious. Iniwan nila ako dahil hindi na ako ang pinakamahalaga at pinakaaalala sa kanilang puso. Bakit kailangan pang magsabi ng maraming salita para linlangin ang sarili at ang iba? Tumawa ako ng mapait at binitiwan ang agimat. Sa huli, pagod na lamang ang aking boses. Kung sino ang gusto ninyong bigyan, bigyan ninyo. Malapit na rin naman akong umalis. Sa mga araw na nasa ospital ako, salitan akong binabantayan ni na Remedios Santos at Aurora Liwanag. Araw-araw, ang 3 pagkain ay ipinapadala sa kama ko sa tamang oras, puno ng nutrisyon. Sa gabi kapag natutulog ako, mayroon pa ring nagpupuyat sa tabi ng kama, natatakot na mauntog ko ang aking sugat sa aking panaginip. Kapag nagbabasa ako ng magasin, kung ang aking mga mata ay tumigil sa isang bagay sa loob ng ilang segundo, ang bagay na iyon ay ipapadala sa ospital kinabukasan. Pagkatapos ng ilang araw ng paggamot, unti-unting gumaling ang aking sugat. Nang ako ay na-discharge mula sa ospital, wala na naman sila. Yumuko ang sekretarya ni Remedios Santos at ang assistant ni Aurora Liwanag ng may paggalang, bawat isa ay nagbigay ng walang kapintasan na dahilan para sa kanilang mga boss. Wala akong sinabi, sumunod sa kanila at umalis sa ospital papunta sa bahay. Pagkasakay ko sa kotse, nakita ko agad ang pinakabagong post sa Moments ni Gregorio Silang, na gumagawa ng kawanggawa sa ampunan. Hindi sinasadya, may nahulog na bagay sa kanyang paa. Ayaw ko nang alamin pa kung saan nagpunta at ano ang ginagawa ni na Remedios Santos at Aurora Liwanag. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ipinapakita ng sistema ang natitirang oras sa mundong ito ay 3 araw na lamang. Sa huling 3 araw bago ang countdown, nagpasya akong burahin ang lahat ng bakas ko sa mundong ito. Pumunta ako sa ilang paaralan at binura ang lahat ng sulat sa mga desk at dingding. Pagkatapos ay bumalik ako sa ampunan at hinukay ang mga hiling na nakabaon sa ilalim ng puno, pinunit ang lahat. Pagkatapos ay pumunta ako sa simbahan, tinanggal ang nakasabit na kandado mula sa maraming taon na ang nakalipas at itinapon ito sa basurahan. Lahat ng mga lugar kung saan naiwan ang aming mga yapak, bumalik ako minsan. Pagkatapos ay personal kong sinira ang pinakamagagandang alaala na walang iniwang bakas. 2 araw bago ang countdown, niligpit ko ang lahat ng gamit sa bahay. Lahat ng mga regalong ibinigay sa akin ni na Remedios Santos at Aurora Liwanag ay maingat kong binalot at idinonate sa ampunan. Ang mga larawan ng aming 3 na kinunan sa mga nakaraang taon, wala akong pag-aalinlangan na itinapon sa apoy. Ang kagalakan ng pagsasama-sama sa malaking fish pond, ang pag-asa ng pagsasama-sama sa paghihintay sa pagsikat ng araw sa tuktok ng bundok, ang kaguluhan ng pagtanggap ng unang sweldo at pagsasama-sama sa pagkain ng kanluraning hapunan. Ang bawat sariwa at buhay ng ngiti ay nilamon ng apoy sa isang iglap. Ang mga alaalang dating nagpatulo ng luha sa akin ay nawala sa ganoong paraan. Ang mansyon na naglalaman ng nakaraan ng aming 3 ay unti-unting naging walang laman.
Tumingin ako sa paligid, lumabas sa balkonahe at tumingin sa hardin na puno ng kulay ng tagsibol sa ibaba. Hindi ko maiwasan na maalala ang larawan ni Remedios Santos at Aurora Liwanag na abala sa hardin noong panahong iyon. Gustong-gusto ko ang mga gumagapang na rosas. Kaya personal nilang itinanim ang mga gumagapang na rosas sa bakuran para sa akin. Naaalala ko pa kung gaano kaganda ang sikat ng araw na iyon. Kaming tatlo ay nakatayo sa gitna ng mga gumagapang na rosas na namumukadkad. Gusto niyang magsalita, gusto kong tumawa. Ang hangin ay umihip sa tuktok ng puno at kumakanta ang mga ibon. Ngayon, ang mga gumagapang na rosas ay namumukadkad, ngunit ang kahulugan ay wala na. Ang mga bulaklak ay pareho pa rin pagkaraan ng 5 taon, ngunit ang mga tao ay nagbago. Sa aking panaginip, nalalaman ko kung gaano karaming mga bulaklak ang mahuhulog. Umiti ako ng mapait, sinindihan ang fan sa aking kamay at pagkatapos ay itinapon ito. Ang mga sanga ng bulaklak na naglalaman ng pagmamahalan at pag-ibig ay natupok sa apoy. Sa huling araw bago ang countdown, tumawag ako sa kumpanya ng paglilinis para alisin ang lahat ng may kaugnayan sa akin. Pagkaalis ng lahat, binura ko ang lahat ng account at pagkatapos ay pinindot ang buton na factory reset sa aking telepono. Habang nagre-restart ang telepono, tumunog ang doorbell. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Ngumiti si Gregorio at bumati. Ginoong Hilario, ano ang ginagawa mo sa mga nakaraang araw? Bakit hindi kita makita saan man? Sina Ate Remedios at Ate Aurora ay hindi umuwi para sa akin, sigurado na inggit ka, galit, paninibugho, tama. Marahil dahil malapit na akong umalis, sa harap ng panunukso ni Gregorio, ang natitira sa akin ay katahimikan. Bakit kailangan kong mainggit at magalit? Nang makita ko na hindi nagpapakita ng anuman, inakala ni Gregorio na ako ay nagpapanggap na mas lalo pa siyang naging kontento. Siyempre, dahil ang pinakamayamang bilyonaryo sa mundo at ang henyong siyentipiko ay umiikot na ngayon sa akin. Bilyonaryo at henyo. Tumingin ako sa countdown na 15 minuto sa wakas, umiling ako. Malapit na itong mawala. Anong malapit nang mawala? Hindi naintindihan ni Gregorio ang mga salitang ito. Aakma na sana siyang magtanong nang hindi ko siya pinansin at tumalikod para umakyat sa itaas. Nang makita ang aking ekspresyon, isang hindi maipaliwanag na apoy ang sumiklab sa puso ni Gregorio. Papaakma na sana siyang habulin nang marinig niya ang yapak mula sa labas. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid-paligid at nagkaroon siya ng ideya sa kanyang puso. Humakbang pasulong si Gregorio, hinawakan ang aking kamay at nagpanggap na itinulak ko siya. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, itinulak ang pinto ng mansyon. Tumama ang noo ni Gregorio sa sulok ng mesa at bumuhos ang sariwang dugo. Agad na sumugod sina Remedios Santos at Aurora Liwanag. Ipinaliwanag na namin wala kaming pakialam kay Gregorio. Bakit mo siya sinasaktan muli? Nang marinig ang sabay na tanong ng dalawa, nanatiling kalmado ang aking ekspresyon. Sa isang mahinang boses, sinabi ko, kusa siyang nagpanggap na mahulog. Wala akong kinalaman doon. Sa halip na tanungin ako, bakit hindi ninyo siya tanungin kung bakit siya gumagawa ng gulo? Nang makita na ayaw kong aminin, agad na naging madilim ang ekspresyon ng dalawa. Palaging nasa ampunan si Gregorio nitong mga nakaraang araw, nag-aalaga ng mga bata at ginagawa ang lahat ng personal. Napakabait niya, at sinasabi mong siya ay nagpapanggap. Kung siya ay nagpapanggap, bakit kailangan niyang saktan ang kanyang sarili? Ano ang nakukuha niya? Malamig kong sinabi, ano ang kanyang nakukuha? Siyempre, nakakakuha siya ng pera ni Ginang Remedios, ang reputasyon ni Professor Aurora. Umiikot kayo pareho sa kanya. Remedios Santos, Aurora Liwanag, tinatanong ko kayo, kung wala kayong anuman, didikit pa rin ba siya sa inyo araw-araw tulad ng dati? Nang marinig ang mga salitang ito, agad na itinanggi ng dalawa. Ang kanilang mga boses ay napakatatag. Siyempre, gagawin niya. Hindi ganoon si Gregorio. Tumayo sa tabi ni Gregorio at nang marinig ito, agad siyang sumang-ayon sa sakit na daing. Wala na ring panahon para makipagtalo sa akin ang dalawa at sabay na siyang inalalayan palabas, iniwan ako na nakatingin sa kanilang papalayo na likod. Ngumiti ako, nagpapatawa. Remedios Santos, Aurora Liwanag, kung siya ba o hindi ang taong iyon, malalaman ninyo sa lalong madaling panahon. Nang sila ay tuluyang mawala, tumingin muli ako sa sofa.
Doon ang dalawang telepono ni Remedios Santos at Aurora Liwanag. Dahil labis silang nag-aalala kay Gregorio, hindi man lamang nila dinala ang kanilang mga telepono. Kinuha ko ang kanilang mga telepono, inilagay ang password at direktang binura ang lahat ng aking larawan sa album. Mula ngayon, wala na ako sa kanilang mundo. Pagkatapos kong gawin ang lahat, umupo ako sa sofa, ipinikit ang aking mga mata at tinawagan ang sistema. Sistema, dalhin mo na ako sa bahay. Ang malamig at makina na boses ay umalinggaw sa sala. Sige, Panginoon. Lilisan na sa mundo. Dinadala ng sistema ang dalawang bagay na ipinangako sa iyo. Binabati kita, ang kayamanan ni Remedios Santos ay matagumpay na dinala. Binabati kita, ang karunungan ni Aurora Liwanag ay matagumpay na dinala. Pagkaraan ng 1 segundo, nawala ang tao sa silid. Ang sports car sa labas ng mansyon ay nawala rin. Pindutin ang buton na pause upang simulan muli. Si Aurora Liwanag na naglalambing kay Gregorio, at si Remedios Santos na nagmamaneho ay biglang nawala sa kanilang mga upuan at bumagsak sa kalsada. Nang kumalat ang pakiramdam ng sakit sa mga nerbiyos sa gitnang utak, unti-unti silang nagkamalay at tumingin sa paligid. Walang anuman at ang sports car ay biglang nawala. Natigilan silang tatlo sa lugar at nakita ang kawalang paniwala sa mga mata ng isa't isa. Hindi ba sila patungo sa ospital? Nasaan ang kotse? Bakit biglang nawala? Anong bagong uri ito ng supernatural na pangyayari? Sa ilalim ng takot na ito, nakalimutan ni Gregorio ang drama na ginawa niya. Sumandal siya gamit ang kanyang mga kamay at tumayo. Ano ba talaga ang nangyari? Ang tanong na ito ay ang puso ng kanilang tatlo, at ginising din ito sina Remedios Santos at Aurora Liwanag na nagulat. Nagkatinginan ang dalawa sa ere, at sa wakas, sabay silang tumingin kay Gregorio. Ang kalituhan sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Gregorio, hindi ka ba nasaktan? Nang marinig ang nagulat na tono ni Aurora Liwanag, napagtanto lamang ni Gregorio na nagpakita siya ng butas. Nagmadali siyang nagpanggap na nahihilo at nagtatakip-takip sa lupa, mahinang nagsasabi, masakit. Ate Aurora, dalhin ninyo kami kaagad sa ospital. Ang unang sumagot ay si Remedios Santos. Tumayo siya at tumalikod para kumuha ng ibang kotse sa mansyon. Ang pagkawala ng kotse ay isang maliit na bagay. Maaari itong imbestigahan sa ibang pagkakataon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalusugan ni Gregorio, ngunit nang makarating siya sa harap ng mansyon, gustong gamitin ang kanyang fingerprint para buksan ang pinto, ngunit ang pinto ay tila nasira, na patuloy na naglalabas ng tunog ng babala. Sinubukan niya ito ng higit sa 10 beses, ngunit hindi pa rin niya mabuksan ito. Nawalan na ng pasensya si Remedios Santos at tinawagan ang dalawa. Nang marinig ito ni Aurora Liwanag, nagmadali siyang sinubukan ang kanyang fingerprint, ngunit hindi pa rin niya mabuksan ito. Pagkatapos ng maraming maling pagsubok, direktang ginulat nito ang seguridad ng distrito. Mahigit sa 10 tao ang sumugod para arestuhin sila na parang mga magnanakaw at dinala sila sa istasyon ng seguridad. Sa daan, paulit-ulit silang nangatwiran, sinusubukang ipaliwanag na sila talaga ang may-ari ng mansyon, ngunit pagkatapos suriin ang sistema, natuklasan nila na ang mansyon ay walang laman at walang may-ari. Ang resulta na ito ay ikinagulat ni Remedios Santos at Aurora Liwanag. Paulit-ulit silang nag-inspeksyon ng maraming beses at nakipagtalo pa sa pangkat ng seguridad, iginigiit na may mali sa sistema. Hindi gustong gumawa ng dahilan ang mga security guard, sa tatlong hindi makatwiran at direktang ipinasa sila sa pulis bilang mga suspect sa pagnanakaw. Kahit sa harap ng pulis, napakakumpiyansa pa rin ni Remedios Santos at direktang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan, ako ang ihi ng 100 bilyong kumpanya na si Remedios Santos. Ang mansyon na iyon ay nakapangalan sa akin. Nagkamali kayo ng aresto. Nagkatinginan ang ilang pulis at kumunot ang noo. 100 bilyong kumpanya? Anong kumpanya iyon? Hindi ko pa naririnig. Kumpanya ba ito ng pandaraya? Sa harap ng naghihinalang mga mata ng mga pulis, tuluyang nawala ng pasensya si Remedios Santos, ang kanyang boses ay puno ng hindi mapigilang galit. Ako ang pinakamayamang bilyonaryo sa mundo. Hindi ninyo alam? Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang lahat ng pulis sa estasyon ay lumingon, ngunit may mga mapanuksong mata. Para bang tumitingin sila sa isang baliw. Hindi ba si Mao Huayu ang pinakamayamang bilyonaryo sa mundo? Baliwala ang babaeng ito.
Sa tingin ko ito ay isang bagong uri ng pandaraya, kaya siya sa atin itong mabuti. Nang marinig ang bulong na ito, natigilan silang tatlo. Si Remedios Santos ay nagdududa pa rin kung kailan naging pinakamayamang bilyonaryo si Mao Huayu. Ang lahat ng nangyari sa nakalipas na kalahating oras ay nagdulot kay Aurora liwanag ng hindi matanggap. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong para ipakilala ang kanyang sarili. Ako si Aurora Liwanag, ang ika-negatibo 124 na nanalo ng Nobel Prize sa Matematika. Siguro maniniwala kayo sa aking mga salita. Nang marinig ito, direktang ibinuga ng pulis na nagtatrabaho ang tubig sa screen ng computer. Ang buong silid ay napuno ng masayang atmosfera. Nobel Prize sa Matematika? Ate, hindi ka pagising. Ikaw ang pangalawa na nagsasabi na may Nobel Prize sa Matematika, haha. Hanggang sa umalis sila sa istasyon ng pulis, hindi pa rin maintindihan ni Remedios Santos at Aurora Liwanag kung ano ang nangyari sa loob ng ilang oras. Bakit sila bumagsak mula sa mga bituin na sinusuportahan ng libu-libong tao, bigla sa putik at naging mga ulila na nagtapos pa lamang sa unibersidad? Hindi matanggap ng dalawa ang katotohanan ito, bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga mata ay walang laman at ang kanilang buong katawan ay nababalutan ng malamig na pawis. Si Gregorio Silang ay hindi pa rin nakaka-recover sa gulat, ngunit siya ay matatag sa simula pa lamang, kaya sa harap ng katotohanan ito na hindi maipaliwanag, mayroon pa rin siyang pag-asa. Hindi na niya kailangang magpanggap na may sakit. Umupo siya at hinawakan ang mga kamay ng dalawa na nagpapasigla sa kanila. Ate Remedios, Ate Aurora, tiyak na may nangyari. Magpahinga na lang kayo at pagkagising ninyo bukas, tiyak na babalik sa dati ang lahat. Nakatulog na sila. Pagkagising, lumipas na ang isang araw. Ang nabaligtad na mundong ito ay walang pagbabago. Ang pinakamayamang bilyonaryo ay si Mao Huayu pa rin. Walang gantimpala pa rin ang Nobel sa Matematika. Sina Remedios Santos at Aurora Liwanag ay dalawa pa rin na walang pangalan na walang trabaho. Ang mga taikoon na dating tumatawag kay Remedios Santos na kapatid ay hindi na niya kayang makita ngayon, lalo na ang makipag-ugnayan. Ang mga mathematical formula na dating nagdala ng dakilang kaluwalhatian kay Aurora Liwanag ay naging mga English character na hindi niya maintindihan. At ang hindi nila matanggap ay ang pagkawala ko. Bukod sa kanilang tatlo at kay Gregorio, walang sinuman ang nakaalala sa akin, isang disenyador na dating sikat sandali. Pagkatapos ng isang gabi, ang reputasyon ko ay nawala na parang hindi ako kailanman umiral sa mundong ito. Na parang usok na nawala ng walang anumang bakas. Kung ikukumpara sa pagbagsak mula sa isang high peak patungo sa lupa, ang aking pag-alis ay malinaw na mas malaking gulat at mas mahirap tanggapin para kina Remedios Santos at Aurora Liwanag. Pareho silang nabaliw sa paghahanap ng mga bakas ko saan man. Nagpunta sila sa ampunan kung saan nagsama-sama kaming tatlo, sa campus kung saan ginugol namin ang aming kabataan, sa bundok at simbahan na dati naming pinupuntahan, sa mansyon kung saan kami nakatira sa loob ng 2 taon. Lahat ng T. Sa bawat lugar na konektado sa akin, konektado sa nakaraan, sinubukan nilang bisitahin at mag-usisa. Sa huli, nakita lamang nila ang mga walang laman na puno ng pagnanais, ang mga dingding at mesa na nakalbo, ang nawawalang mga kandado, ang hardin na sinunog. Matapos ang maraming pagkabigo, sina Remedios Santos at Aurora Liwanag, na parang mga taong naglalakad sa hamog, ay naging malabo rin. Posible bang ako at ang lahat ng nakaraan, tulad ng sinabi ng iba, ay isang mahabang panaginip lamang, walang katotohanan sa kanilang buhay? Ang taong hindi matanggap ang masamang katotohanan higit sa kina Remedios Santos at Aurora Liwanag ay si Gregorio Silang. Sa simula, mayroon pa rin siyang ilusyon na makakabangon sila mula sa kahirapan. Inilagay niya ang merkado ng stock at 3 pangunahing problema na hindi pa nalulutas ng matematika sa harap nila, sinusubukang ibalik ang kanilang kaluwalhatian. Ngunit sinampal siya ng katotohanan ng husto. Sa mga mata ng dalawa, walang kaluwalhatian, walang katapusang kalabuan lamang. Inaasahan niya na ang lahat ay ilusyon lamang, umaasa na makakabangon silang muli sa tuktok ng kanilang buhay, umaasa na ang mga bagay na inagaw niya mula sa aking mga kamay ay maihalaga pa rin. Ang katotohanan ay lahat ng nakita niya ay totoo. Wala rin silang paraan upang muling makuha ang kanilang mga nakaraang ari-arian at reputasyon. Ang mga bagay na inagaw niya mula sa aking mga kamay ay 2 mahihirap na babae lamang.
Ang dalawang mahihirap na babaeng ito ay kumakain at umiinom sa kanya, ngunit lubos na umaasa sa akin, ang taong umalis sa hindi malamang dahilan. Talagang hindi matanggap ni Gregorio ang bagay na ito. Kung nakakatiis siya sa matinding limitasyon, hindi na kailangan pang magtiis. Matapos makumpirma na walang pag-asa na maibalik ang mga bagay sa dati, sa isang gabi, pinalayas ni Gregorio sina Remedios Santos at Aurora Liwanag sa bahay. Bago niya isara ang pinto, binuhos niya ang lahat ng sama ng loob na naipon sa kanyang puso sa mga nakaraang araw. Napakaswerte ko para makilala kayo. Hindi ninyo magawa ang anumang bagay, naubos ang pera na kinayod ko. Labis na ninyong naaalala si Hilario, kaya umalis kayo at hanapin siya. Tingnan ninyo kung gusto niya kayong tanggapin na dalawang walang silbi. Hanggang sa oras na ito, sa wakas ay naintindihan ni Remedios Santos at Aurora Liwanag na tama ang lahat ng sinabi ko. Talagang iba si Gregorio sa iniisip nila. Gusto niya lamang ang kanilang mga ari-arian at reputasyon, at kapag bumalik sila sa kalagayan ng mahihirap at hindi kayang magdala ng anumang benepisyo sa kanya, huhubarin niya ang kanyang pagpapanggap at ipapakita ang kanyang tunay na mukha. Ngunit wala silang dapat sisihin. Kung kailangan nilang magalit, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa hindi nakikita ng malinaw ang mga tao. Tumingin sa mga taong hindi nauunawaan. Ang dalawang babaeng palaboy na lubos na nawala ng lugar na titirhan ay nagpagala-gala sa kalsada. Ang kanilang buhok ay gusot na parang damo, ang kanilang mukha ay marumi, nakasuot ng kupas na damit at nakatsinelas. Ang buong katawan nila ay naglalabas ng madilim na aura, wala nang bakas ng dating pagiging mahusay. Hindi alam kung gaano nakatagal, nagdala ang dalawa ng kalahating bote ng alak na puti mula sa isang sto ng barbecue, umupo sa tabi ng ilog, humihikbi at tumitingin sa patuloy na agos ng tubig. Sa sandaling ito, naaalala ni Remedios Santos at Aurora Liwanag ang lalaking matagal nang walang balita. Nasaan na kaya si Hilario? Paano biglang nawala ang isang ordinaryong tao? Labis na namin siyang naaalala. Naaalala ko si Hilario na inaaliw kami na lilipas din ang lahat ng problema. Naaalala ko si Hilario na walang pag-aalinlangan na humaharang sa aming harapan. Naaalala ko ang mga araw na sinasamahan kami ni Hilario. Ang kirot ng paghihiwalay, ang kirot ng pananabik, ang biglaang paggising, na parang isang madilim na ulap na bumabalot sa mga kaluluwa ni Remedios Santos at Aurora Liwanag na mahirap tanggalin. Ang dalawa ay nabigo at maaari lamang humingi ng aliw sa alak, sinusubukang manhidhin ang kanilang mga nerbiyos. Ngunit nang lasing na sila, ang aking mukha ay lumitaw sa mga ulap at sa buwan, na lalong nagiging malinaw na nagdulot sa kanilang dalawa ng takot. Sa mundong ito, hindi rin nila kayang makilala kung ano ang totoo at ano ang hindi. Kinuha ni Aurora Liwanag ang telepono na nakita niya sa walang laman na mansyon at pinindot ang pamilyar na numero. Nang ikonekta ang telepono, may lumitaw pa rin na boses na mayroon sila sa kanilang pandinig. Siguro lasing na siya, hindi niya binaba ang telepono, ngunit nagsabi ng maraming kalokohan. Hilario, nasaan ka na? Bakit mo kami iniwan? Hindi ba sinabi mo na anuman ang mangyari, sasamahan mo kami? Bakit ka sumira sa iyong pangako? Sinuri ng sistema ang sunod-sunod na mga tanong na ito, matagumpay na kinuha ang mga keyword, sinuri ang sitwasyon, at pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan na may lumitaw na error sa pag-encode ng magrebuot ang sistema, na hindi pa naitatama sa oras. Ang mga alaala ng mga target na karakter na sina Remedios Santos, Aurora Liwanag, at Gregorio Silang ay hindi nabura. Babala ng panganib. Pagkatapos ng pagsusuri, masyadong maraming pagkakamali sa mundong ito. Kung magre-reboot muli, mahaharap sa panganib ng pagbagsak ang sistema. Ang ibinigay na solusyon ay ilipat ang tatlong target na karakter sa isa pang mundo. Natanggap ng sistema ang tagubilin na buhayin ang pag-andar ng paglalakbay sa oras at ilipat ang tatlong target na karakter sa bagong espasyo at oras. Countdown, 1-0, 9, 8, 7. Hindi maintindihan ni Aurora Liwanag na lasing ang mga kakatwang salitang ito, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng sensasyon sa bilang. Nagsimula siyang bumilang, 6, 5, 4. Si Remedios Santos na katabi niya ay nahihilo rin. Nang marinig niya ito, sumali rin siya sa countdown. 3, 2, 1. Sa sandaling natapos ang tunog, dalawang puting ilaw ang sabay na sumilao sa walang laman na pampang ng ilog at sa madilim na silid. Hindi alam ng tatlong sangkot.
Nang imulat ni Gregorio ang kanyang mga mata, tanghali na. Nakatulog siya ng 12 oras. Nagising siya na nahihilo pa rin. Sa wakas ay umalis siya sa kama. Habang nagsisipilyo, binuksan niya ang TikTok at nagpadala ng nakakagulat na balita. Ang anunsyo ng daang bilyong grupo, ang anunsyo ng karapatang kopya ng mga gawa ng mga sikat na martial arts master na si Jin Yong ay papasok sa industriya ng laro upang bumuo ng isang laro. Sa simula, walang pakialam si Gregorio, ngunit nang bumukas ang malamig na tubig sa kanyang bibig, ang kanyang mabagal na utak sa wakas ay gumising. Anong grupo? Ang daang bilyong grupo. Hindi ba ito ang negosyo na dating maluwalhati ni Remedios Santos at biglang nawala? Nananaginip ba siya? Pinukpok ni Gregorio ang kanyang mukha ng ilang beses nang hindi inilalagay ang tubig sa kanyang kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling binasa ang nakaraang balita hanggang sa marinig niya ng malinaw ang 4 na salitang daang bilyong grupo. Sa nakikita ang nagliliwanag na logo ng gusali na pamilyar sa screen, sa wakas ay natukoy niya na hindi ito isang panaginip. Sa mas tiyak, siguro ang mga nakaraang araw na iyon ay may mga kakatwang panaginip. Nariyan pa rin ang daang bilyong grupo at nariyan pa rin si Remedios Santos bilang mayamang presidente. Nariyan pa rin si Aurora Liwanag bilang magaling na scientist na iginagalang ng lahat. Hindi na rin niya kailangang mamuhay ng mahirap na nagtatrabaho ng maraming part-time na trabaho bawat araw. Sa pag-iisip nito, lalo pang nasasabik si Gregorio. Umikot siya sa lugar ng ilang beses. Masaya niyang ibinaba ang kanyang sipilyo at binuksan ang kanyang phonebook. Tinawagan niya si Remedios Santos. Pagkatapos ng isang mahabang ring, may lumabas sa aking tenga na isang mahinang boses. Sino ito? Ang boses ay napakainis. Kahit nung gabi pa lamang, sa pakikinig sa ngayon, naramdaman ni Gregorio na siya ay para bang nakikinig sa musika ng langit. Pinadali niya ang kanyang lalamunan at bawiin ang kanyang tono sa loob ng isang buwan. Malumanay siyang nagsalita, Ate Remedios, ako ito. Nandyan ba kayo sa bahay? Gusto ko kayong bisitahin. Kailangan ko bang magdala ng merienda? Napakatagal ng katahimikan sa kabilang dulo ng linya na inakala ni Gregorio na nakatulog na ang kabilang partido nang dumating ang bulong. Sa tabi ng ilog. Sa maagang umaga, hindi pa ako gising, paano ako mag-ehersisyo sa tabi ng ilog? Kaya naman sinuman ang kayang maging bilyonaryo, ang pagtitiyaga na ito at pagdidisiplina sa sarili. Panatilihin ang ganitong pag-iisip sa puso ko, nagmamadali akong kumuha ng pinakamahal na damit ko. Ayusin ko ang aking hairstyle. Kinakagat ko ang aking mga ngipin at ginugol ang huling daan-daang yuan upang mag-order ng 2 merienda mula sa isang western na kainan. Masaya akong nagtungo sa tabing ilog, ngunit pagkatapos kong maglakad sa kahabaan ng daanan ng tubig, hindi ko makita ang imahe ng kahit sino. Nang halos sumuko na ako, biglang kong nakita sa mga bato sa tabi ng tubig na 2 taong natutulog. Sa pagtingin mula sa malayo, para bang kina Remedios Santos at Aurora Liwanag. Ngunit bakit ang bersyon na hindi maayos at kalunos-lunos? Nasaan ang bilyonaryo at scientist? Nang bumalik sa mundo kung saan ako dati nakatira, unti-unting naging pamilyar sa pagiging billionaire at Nobel Prize ng Economist na naninirahan sa tabing bundok sa Hongyon na nakakuha ng malaking likas na tanawin ng Beijing. Kumakain ng merienda na hinahanda ng 5-star chef ng Michelin, pumapasok na may kasamang bodyguard, tumatanggap ng 70 degree na pagyuko sa kanino man nakasalamuha. Ang biglaang pagbabago sa buhay ay hindi ko maiwasang magbulalas. Kung babalik ang buhay ko, hinding-hindi ko gagawin ang ganoong katangahan. Masyado itong bobo. Sobrang bobo. Kung gagamitin ko na lang sana ang 20,000 puntos pagkatapos ng 20 taon ng pagsisikap at pagsasabuhay ng isang buhay na ang billionaire at scientist na kay ganda. Habang nilalabas ang pagsisisi ng nakaraan, hawak ko ang magasin sa pinansyal, nag-aaral sa pang-ekonomiyang sitwasyon. Uminom ang katulong ng cough at nagdala ng quote para sa report ng itinerary kahapon. Kahit na ang schedule ay busy, pakiramdam ko hindi ako pagod salamat sa mahusay na pagsasaayos nito. Bago simulan ang live broadcast biglang tumawag ang assistant report ang phone ko ay nakakuha ng kakatuwang mga pagtawag. Hindi ko na binaliwala ito at sinabihan ang assistant na palitan ang numero. Habang tumitingin sa mirror, sinisiguro ko na perpekto ang damit at nagsuot ng magandang ngiti at pumasok sa recording sa milyon ng mga fans. Hello mga kababayan!
Ako po si Jiang Yishen, si Sinanggi Group. Nakita na ang lalaki sa malaking LED sa stage, si Jiang Yueting, On Suyaw at Tian Jian sa gilid ng ilog ay biglang natigilan. Tatlong taong nag-iisip gaya ng takot. Nakabukas ng bahagya ang kanilang bibig dahil sa takot. Ang kanilang mga mata ay malaki. Hindi malilimutang mga mukha iyon. Hindi nila makalimutan ang mga emosyon. Mga emosyon ng tatlong pangalan na si Jiang Yushen ay nagpapakita na hindi ito panaginip. Si Jiang Yucheng ay ako na nakatagal sa Yueting. Ano kaya ang nangyari at nakagalitan si Yueting? Kasabay silang tatlo sa pagkusot ang kanilang mga mata at sinimulang nagdududad kung ang kanilang nakikita ay hallucinations. Gayunpaman malapit silang maluha, hindi nakikita ang mukha nila na nagbago. Para harapin na hindi nila maipaliwanag. Sinabi nila na si Yueting, Tian at Tian kasama nila naglaki kayong magkakasama na handang ibigay ang buhay nyo sa inyo na nakilala nyo ba sa totoong buhay. Ngunit bakit siya ay humarap sa sakayamuan ang tunog? Pero yata na ang kayamanan ni na mahuli sa dula ng nakakalimutan at sa isang sanlihan na pangunahin. Sinabi ng kaibigan na kung ako ay may kapangyarihan ang sistema ng mundo, ako ay walang kabuluhan ang karapatan na ako ay huminto ng makabagbag damdamin sa labis na pagkabagbagdan. Ang katulong ay maingat sa pagsunod sa akin sa paraang lumapit ang aking balanse. Mabilis ang umiral at sumali muli. Sa likod ng ilaw na ang sasakyan. Sinabi ko kay Wet at Chayan. Naisipan kaagad nila ang pagkatao mo, kaya ngayon gusto ka na nilang iligtas. Sa ilalim ng makabagbag damdaming imahe ng mga nagliliyab na katangian malayo sa bintanilya. Nang may malalim na damdamin sa kanila. Sinamahan na ako sa dalawang pangyayaring kay daling nangyari at may biglang dumating. Ang mga malalayong kalangitan na ito na tinitiganan na kinakapatay. Sa isang malalim na tingin, sinabi ni Tian ang totoo. Sinabi ba talaga niya na magkakasama na kami doon at malalaman kung gaano kami kapait? Pagbalik sa pamilyar na opisina, naramdaman ni Remedios Santos na nananaginip siya. Tumingin siya sa pamilyar na tanawin ng ilog sa labas ng bintana, at pagkatapos ay tumingin sa ganap na magkaibang estilo ng loob ng daang bilyong grupo. Isang komplikadong emosyon ang sumilaw sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Aurora Liwanag ay walang gaanong iniisip, nakatitig lamang sa pinto, naghihintay na itulak ko ang pinto at pumasok. Ngunit matapos umupo ng 4 hanggang 5 oras, hindi pa rin nila nakita ako. Unti-unti silang nagsimulang mag-alala. Maraming beses nilang tinanong ang katulong na nakatayo sa pinto, ngunit nakatanggap lamang sila ng malamig na sagot. Mayroon pang mga bagay na dapat harapin si Ginoong Giang. Maghintay kayong dalawa ng mapayapa. Pagkatapos ng ilang oras ng pagkontrol sa opinyon ng publiko, ang nangyari kaninang hapon ay unti-unting naapula. Ngunit dahil sa aking di pangkaraniwang pagkakakilanlan, kahit na walang masyadong gulo sa ibabaw, mayroon pa ring malakas na agos sa ilalim. Sa pamamagitan ng ilang salita ni Aurora Liwanag at Remedios Santos sa video, nagsimula ang mga netizen na imbestigahan ang aking background. Sa huli, natuklasan nila na kaming tatlo ay mula sa parehong ampunan at nag-aral sa junior high school at senior high school. Pagkatapos ay nag-aral si Aurora Liwanag at Remedios Santos sa universidad, habang ako ay huminto sa pag-aaral, nagtrabaho, at nag-aral ng mga kurso sa ekonomiya sa paaralan. Tila mula noong panahong iyon, kaming tatlo ay nawalan na ng ugnayan. Pagkatapos ay ginamit ko ang pera na naipon ko sa loob ng ilang taon ng pagsisikap upang magtatag ng isang maliit na kumpanya. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, salamat sa aking mahusay na pananaw at kahanga-hangang karunungan, nagtatag ako ng 100 bilyong grupo, at salamat sa aking malaking ambag sa internasyonal na merkado ng ekonomiya. Nakatanggap ako ng ika-negatibo 124 na Nobel Prize sa ekonomiya. Ang ulat na ito ay nagpagulat sa bansa at sa ibang bansa sa isang iglap. Ngayon nakatagpo na ako muli, ang aming katayuan at pagkakakilanlan ay hindi na maihahalin tulad sa mga nakaraan. Kaya't ang mga netizen ay nagmamadaling nagkomento, at pinag-uusapan ng lahat kung bakit kami naghiwalay dati at kung ano ang kalalabasan namin sa hinaharap. Sa kanila, walang kakulangan ng mga kakatuwang espekulasyon na naghihinuha na ang 2 babae at isang lalaki ay may hindi pagkakaunawaan sa emosyon. Nang mag-scroll ako sa komento na ito, ang aking mga palad ay pinagpawisan ng malamig. Nagsimula na naman akong mag-alala. Sa mas mababa sa kalahating araw, nahukay nila ang maraming bagay.
Kung hindi ko ito kontrolin, kapag inihayag nilang lahat ang aking nakaraan, hindi ba ako malalagay sa isang kahindik-hindik na imahe? Sa pag-iisip ng katapusan na katha ng mga tao, nakaramdam ako ng hindi mapalagay, ngunit dahil napunta na sa puntong ito, kahit na hindi ko gusto, kailangan ko pa rin silang harapin. Alamin ang iyong kaaway at alamin ang iyong sarili, at hindi ka matatalo sa daang laban. Nang malapit nang mawala ng pasensya sina Aurora Liwanag at Remedios Santos, sa wakas ay natanggap ng katulong ang anunsyo at dinala sila sa silid ng pagpupulong. Sa sandaling itinulak ang pinto, ang malamig na himpapawid at ang matibay na aura ay nagdulot sa kanilang dalawa ng labis na pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang impresyon, palagi akong bata na sumusunod sa kanila, isang maliit na sisiw na nagtatago sa ilalim ng kanilang marangyang payong. Kaya't sa pagharap sa isang taong malamig na lubos na naiiba sa kanilang impresyon, mas mabilis ang tibok ng puso ng dalawa, ngunit ang pagmamahal sa loob ng maraming taon ay sa huli ay nagtagumpay sa takot sa likas na katangian. Si Remedios Santos ay gumuhit sa pamilyar na mukha at binanggit ang nickname na iyon. Hilario D. Bago pa man matapos ang mga salita, tumingala ang katulong sa tabi at mahigpit na pinaalalahanan sila. 2 giliw, ito ang punong tanggapan ng 100 bilyong grupo. Ang taong nakatayo sa harapan ninyo ay ang hihi ng 100 bilyong grupo. Ano man ang mangyari, dapat ninyong tawagan siya na Ginoong Giang. Nang marinig ang sinabi na iyon, likas na tumingin sa akin sina Aurora Liwanag at Remedios Santos, na nag-iisip na pababulaanan ko ang mga salita ng katulong, ngunit wala akong anumang reaksyon, o kahit na sinulyapan. Nakaupo pa rin akong nakaupo sa posisyon ng chairman, na naglalabas ng isang marangal na aura na walang sinuman ang nangahas na saktan. Walang anumang bakas ng taong nasa kanilang mga alaala. Sa ilalim ng presyon ng himpapawid sa silid at ang malaking bilang ng mga security guard sa labas, sa wakas ay kailangang magparaya si Aurora Liwanag at Remedios Santos. Binibigkas nila ang pangalan na iyon ng malinaw at maayos, na puno ng distansya. Ginoong Giang. Matapos isara ng katulong ang pinto, tumingin ako sa Aurora Liwanag at Remedios Santos. Sa aking mga mata, mayroong isang malamig at seryosong hangarin na hindi nila mabasa. 2 giliw, hindi tayo magkakilala. Maaari ko bang tanungin kung bakit bigla kayong sumugod sa eksena? Ano ba talaga ang pakay ninyo? Gusto bang pumatay, dumukot, o magpakilos ng opinyon ng publiko? Nang marinig ang sunod-sunod na mga tanong, natigilan ang dalawa. Pagpatay, pagdukot, magpakilos ng opinyon ng publiko, ano kaya ang sinasabi niya? Nang makita ang walang pigil na pagdududa sa kanilang mga mukha, natanto ni Aurora Liwanag na may mali, humakbang pasulong, gusto kong magpaliwanag. Ginoong Giang, wala kaming ibang pakay. Ang layunin ko ay nawala ka sa loob ng mahabang panahon, kaya nag-aalala kami sa iyo. Nang marinig ang sinabi na ito, bahagya akong kumunot ng noo at tiningnan ang katulong. Nang maunawaan ng katulong ang aking pakay, dinala niya ang mga bagay na inihanda niya sa harap nila. 2 giliw, si Ginoong Giang ay palaging nasa Beijing sa loob ng 1 buwan na nakikipag-usap sa pagkuha at pagsubok sa negosyo. Halos araw-araw siyang lumalabas sa publiko. Para sa sinasabi na naglaho siya, hiling namin sa dalawa na sabihin ang katotohanan, kung hindi kailangan naming makipag-ugnayan sa mga ahensya ng seguridad. Tumingin sa bunto ng mga pahayagan na puno ng impormasyon tungkol sa akin, pagkatapos ay tumingin sa petsa ng publikasyon ng mga pahayagan. Nakaramdam si Aurora Liwanag at Remedios Santos ng labis na pagiging katawa-tawa. Malinaw na sa loob ng 1 buwan, ang 100 bilyong grupo at ako ay ganap na nawala, bakit nagkaroon ng maraming itinerary? Posible bang nakatagpo sila ng mga supernatural na bagay, paglalakbay sa oras? Nagkatinginan ang dalawa at nakita nila ang kawalang paniwala sa mga mata ng isa't isa. Sa huli, tumugon muna si Aurora Liwanag. Sinulyapan niya ang katulong at pagkatapos ay sinabi sa paraang hindi direkta, mayroong ilang mga bagay na gusto naming kumpirmahin kay Ginoong Giang. Hindi kaya makakatipid kami ng oras para sa katulong na sinuman. Ang hindi ka panipaniwalang kapakipakinabang na layunin sa wakas ay dumating sa pangunahing punto. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit pinanatili ko pa rin ang mukha ng taong nasa mataas na posisyon. Sinulyapan ang dalawa at pagkatapos ay ikinaway ang aking kamay upang bigyan ng senyas ang katulong na lumabas. Nang makita na umalis na ang tao, humigpit ang kamay ni Remedios Santos at nagsimula siyang magsalita. Naaalala mo pa ba kami?
Siyempre hindi ko aaminin ang ganitong bagay. Umiling ako ng napakatiyak. Nang makita ang aking aksyon, sa mga mata ni na Aurora Liwanag at Remedios Santos, sumilaw ang gulat. Hindi na nila mapigilan pa ang kanilang sarili at nagsimulang magsalita tungkol sa nakaraan, sinusubukang gisingin ang aking alaala. Nagkakilala tayo sa ampunan. Noong panahong iyon, dahil sa iyo, nakipag-away ako sa ibang mga bata. Sa pagsusulit sa unibersidad, nakakuha ka ng mataas na marka, ngunit isinuko mo ang pag-aaral para sa akin. Pagkatapos, ikaw ay naging isang taga-disenyo at nagbukas ng iyong sariling studio. Sa pagdinig ng mga kwento ng nakaraan mula sa kanilang mga bibig, ang aking puso ay hindi natinag. Sa lahat ng nangyari sa mundong iyon, itinuring ko lamang ito na isang panaginip. Wala na akong anumang lungkot pa. Hindi alintana kung gaano kalalim ang sinasabi nila sa nakaraan, hindi ako natinag. Sa totoo lang, katulad lamang ako ng nanonood ng isang murang pelikula sa pag-ibig. Si Aurora Liwanag at Remedios Santos, habang nagsasalita, ay palaging tumitingin ng mabuti sa aking ekspresyon, sinusubukang maghanap ng isang pahiwatig na may kaugnayan sa nakaraan. Ngunit kahit na naubos na ang kanilang boses, hindi pa rin nila nakita ang anumang pagbabago sa aking mukha. Sa huli, hindi na ako lumaki pa rin. Tanging si Aurora Liwanag at Remedios Santos lamang ang mas lalong nakaramdam ng desperasyon. Lumabas na nagkaroon sila ng isang aksidente sa paglalakbay sa oras na nagdulot ng kalituhan. Lumalabas na ang Giang Hilario sa espasyong ito ay hindi talaga nakakaalala ng anuman na kanilang pinagdaanan ng sama-sama. Dalawang giliw, siguro nagkamali kayo ng tao. Wala akong naaalala na may kinalaman sa inyo. Mangyaring huwag na ninyo akong abalahin pa. Pagkasabi ko nito, wala akong anumang paggalang at direktang tinawagan ang katulong upang ihatid sila. Bago pa man ako matapos magsalita, dinala ng katulong ang mga security guard upang tanungin sila. Tumingin sa dalawang taong nag-aalangan na lumingon. Hindi na nagpatuloy ang mga gwardya at kusang loob na umalis. Kinuha ng katulong ang isang set ng mga dokumento ng pagkuha na inihanda niya at dinala sa kanila. Dalawang giliw, kung gusto mong magtrabaho sa daang bilyong grupo, maaari kang dumaan sa proseso ng pagkuha at mag-apply. Huwag gumamit ng matinding pamamaraan para abalahin si Ginoong Giang. Pagkatapos marinig ang sinabi na iyon, nang tumingin ang dalawa sa hanay ng mga dokumento ng pagkuha sa kanilang mga kamay, nahulog silang pareho sa butas na walang pag-asa. Kung naaalala ko man sila o hindi, hindi nila kayang umalis. Hindi ko rin gusto na basta-basta na lamang na lumayo. Kahit na mayroong kahit isang linya ng pag-asa na makabalik sa aking tabi, susubukan nila ang kanilang makakaya. Matapos na matagumpay na ipadala ang mga tao, bumalik ang katulong sa opisina upang iulat ang malinaw na pag-unlad ng mga bagay. Habang nakikinig, tumango ako at nagsimulang magplano para sa susunod na hakbang. Makipag-ugnayan sa GE station upang makipagtulungan at gawing programa sa telebisyon na live na programa sa pagkuha ngayong spring. Ay broadcast sa buong network, ang bilis ay dapat mabilis at ang promosyon ay dapat nasa lugar. Mabilis na itinala ng katulong ang mga pangunahing punto at pagkatapos ay agad na ipinabatid sa taong namamahala. Itinatag ang koponan ng proyekto. Nang makita ang lahat na bumalik sa tamang landas, nagpakalma ako ng bahagya. Umalis ako sa hotel. Tumigil ang kotse sa harap ng hotel. Ang katulong na naghihintay sa labas ay agad na humarap upang iulat ang pag-unlad ng mga bagay. Ginoong Giang, alinsunod sa iyong mga salita, nilagdaan ko ang kontrata kay Ginoong Song na nag-upa sa kanya bilang iyong tagapagdisenyo ng imahe. Hindi niya alam na ikaw ang kanyang boss. Naghihintay siya sa iyo sa lounge. Kahit na ang lahat ay nangyayari ng maayos, sa tuwing iniisip ko ang pagharap kay Gregorio Silang, nararamdaman ko pa rin ang sakit ng ulo. Hinilot ko ang aking mga sentido at inayos ang aking ekspresyon. Unti-unting pumasok ako sa silid. Sa sandaling itinulak ang pinto, masayang nakangiti si Gregorio. Nang makita niya akong lumabas, ang buong katawan niya ay direktang nagyelo sa lugar. Simula nang mahulog sina Aurora Liwanag at Remedios Santos, nawala na rin ang kanyang mapagkukunan ng kita. Palagi siyang nagpapadala ng mga resume sa buong lugar, ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang lahat ng mga resume ay parang mga bato na lumulubog sa ilalim ng dagat, walang reaksyon. Kaunti lamang ang pera sa kanya, kaya nag-aalala siya araw-araw. Kaninang hapon,
plano niya na sundan sina Aurora Liwanag at Remedios Santos upang panoorin ang palabas. Ngunit dahil masyadong maraming tao sa eksena, palagi siyang nahaharang sa labas at hindi makapasok. Nang maghiwalay ang pulutong, may biglang nakipag-ugnayan sa kanya at tinanong siya kung mayroon siyang plano na humanap ng trabaho. Inakala niya na mayroong reaksyon sa resume na ipinadala niya dati. Nagmamadali siyang nagtungo doon. Sa pagdinig sa mga makabuluhang kondisyon ng sweldo, walang pag-aalinlangan na nilagdaan ni Gregorio ang pangalan. Hindi man niya nakita ang mga detalye ng kontrata. Sa totoo lang, inakala niya na siya ay 1,000 milyang kabayo na hindi tinanong ni kahit sino. Sa wakas, natagpuan niya si Bol. Hindi ko inaasahan na ang magiging bihi.